practice saan para next week. Next week talaga mas mahaba. Yun ha. So nakikita ko na yung car. Thank you. I have said in the introduction na ang pagliligtas ng Diyos nangyari para magkita tayo ngayon at makapagsimba ka. Ganon kaimportante ang araw na ito. I will say it again in case hindi siya nag-sink in sa'yo. Nangyari ang pagliligtas ni Kristo Jesus na ngayon hindi natin nakikita ang kanyang krus dito kasi na-cover ng purple. Nangyari ang kanyang pagliligtas upang makarating ka sa oras na ito ngayon at makapagsimba. Hindi pala biro ang pagsisimba. And hopefully, my prayer, pag-uwi po natin, we have a newer way of looking at the Mass. We will have a fresh way. Hello. Ayan. Sana ano lang po yun. First lang na mangyari. Minsan kasi nangyayari, sunod-sunod siya. So may mga conspiracing nangyayari. Anyway. Ayan. So importante po, hindi po ito aksidente na nakapunta po kayo ngayon. In fact, in our first praise song, no? Narinig po natin na nangyari ang lahat ng ito so you would come para makarating ka rito. Dahil nakikita ng Diyos na ang bawat isa sa atin naglalakbay. Bago tayo makapunta rito, may mga iba't iba tayong mga challenges na pinagdaanan. Gusto mong umupo dito somewhere sa middle kasi mainit, malakas yung electric fan. Nung December, wala namang umuupo dito except sa simbang gabi dahil masyadong malamig. Even last month, iniiwasan itong area na to kasi malamig. Pero ngayong mainit na, tama ba? So, kaya lang, na-occupy na, and I'm amazed, no? Na-occupy na, tingnan nyo sila, hindi na sila magkasya dyan. Oh. No? Bakit? Bakit hindi kayo nakahabol at nakaupo dito sa gitna or sa harap? Dahil may mga nangyari kanina. Mga interruption. No? Perhaps nagtantrum si baby. And so kailangan nyo munang pakalmahin. Perhaps nasobrahan ang pagtulog. Perhaps hindi ka makahanap ng tricycle. Perhaps may mga importante dapat mo nang tawagan. May mga emergency sa bahay bago ka makapunta dito. That is just basically the Christian life. Yan po ang paglalakbay ng ating buhay Kristiyano. Maraming interruption. Set ka na. Ready ka na. Tapos, hindi pala siya. Kailangan mong umatras. May date na. In fact, pakikuha nung isa. Sana battery lang to. Thank you. Hello. Sige. Hopefully, mas okay tong battery. Kasi hindi na siya mahaba eh. Maikli na kasi. So, kailangan mag-wireless. Saan na po ako? nakaset na yung,
down na sa simbahan. And yet, ayun, hindi natuloy. May nangyari. Memorize mo na lahat ng isasagot mo. Handang-handa ka na. Ilang buwan mo itong pinaghandaan, di ba? And then, may nangyari sa bahay na nagpabigat sa puso mo. So, nung pumunta ka sa testing center, na wala lahat ng knowledge na minemorize mo. And then, naramdaman mo ramdam mo, hindi ako papasa. And then, nung lumabas na yung result, tama nga yung duda. Okay na. Ang ganda ng promise niya na kapag naging tayo na, ganito gagawin natin, ito yung isura ng bahay natin, dapat realistic lang yung bilang ng mga anak natin, siguro 3 or 4, ganun. Nangyari naman na lahat. Nagkaroon naman kayo ng 3 or 4 children. And then, nagkaroon ng mismanagement sa negosyo. At lumubog. And eventually, na-bankrupt. And then the other partner started drinking. And then eventually, may nakita siyang iba. Or dahil nag-iinom siya, nagiging violente na siya. Na hindi mo nakakilala kung sino tong kasama mo ngayon sa bahay. Bakit nagkaganito? Dream life ko naman sana yun. Ba't nawala? Nag-invest ka ng maraming pera. Yung pinag-ipunan mo, ibinigay mo sa kanya kasi best friend kayo. Dahil may ibebenta daw na magic medicine, magic pill, na kapag ininom mo ito, mawawala lahat ng sakit mo. So yung mga nagdudoktor, wag na kayong magdoktor. Iinom lang naman pala ng magic pill na yon. At ibebenta ninyo. And you invested in that. And then, voila. Ano nangyari? Scam lang pala. Hindi mo na makita sa Facebook yung kaibigan mo. Nung pinuntahan mo sa kanilang bahay, wala na sa doon. Nagsimula na maganda. Tapos hindi na naging maganda. And then now you feel stuck. Hindi ka makausad. Ramdam mong hindi ka masaya. Ramdam mong nauuhaw ka. Ramdam mong hindi ka kompleto. Ramdam mo yung pagkabasag. Yun po ang buhay natin. Yun po ang kwento ng ating buhay. Dadaan po tayo sa liku-likong landas. And we will get disappointed along the journey. Ngayon, ang tanong, blind ba ang Diyos sa mga nangyayari sa atin? Bulag ba ang Diyos? Hindi ba nakikita ng Diyos ang nangyayari sa atin? Nakikita niya. Malinaw sa Kanya. Oh, ganun naman pala, Father, malinaw naman pala sa Diyos. So bakit dumadaan pa rin ako sa magalitong landas? Dahil may mga bagay siya na hinahayaang mangyari dahil nag-promise siya sa atin na rirespetuhin niya ang desisyon natin. Sige nga, involve yourself in a relationship na yung kasama mo sa relationship, hindi nirerespeto yung desisyon mo. So, for example, sasabihin mo, gusto ko sana na ito ang kainin ko. I don't care. Ito ang kainin mo.
Would you be happy for that? Na ganun ang relasyon mo? No, I'm not referring to the kids, of course. Hindi nila pwedeng sabihin, Mommy, I want cake every day. Of course, you know, that's not good for them. I'm referring to adult relationships. Gusto mo ba na kinokontrol ka? Gusto mo ba na dinidiktahan ka? Dapat hindi ganyan yung kinuha mong course, ganito, ganyan. O dapat hindi ganyan yung trabaho mo, kaya ganito, ganito. Dapat hindi yan lalaki na yan, hindi yan babae na yan ang niligawan mo, etc. Ayaw mo ng ganun na kinokontrol. Why? Dahil hindi yung tunay na pagmamahal. And you know why? Kung bakit tayo patuloy na nababasag? Dahil pinipilit natin ang pagmamahal. Hindi siya pinipilit. Kusa itong binibigay. At kung nakalaya ka sa pagmamahal, seemingly na pagmamahal na yon, na suffocating naman pala, na ang underlying principle naman pala ay pilitan. And so, anong dapat gawin? Don't continue in that relationship. Sa mga gusto lang pong magpakasal, meron pong tinatawag na canonical interview. Ang gagawin lang po nun, yung pare, magtatanong sa inyo ng mga bagay na importante sa kasal. At may significant number of questions po doon na itatanong sa inyo kung may pumilit ba sa'yo sa pagpapakasal na to. Dahil kapag ang sagot mo ay oo, hindi kayo pwedeng ikasal. See? Pati ang simbahan, nakikita na hindi dapat pinipilit. At nauunawaan yun ng Diyos na bahagi ng ating pagiging tao. Hindi niya tayo pinipilit. At dahil hindi niya tayo pinipilit, minsan nakakagawa tayo ng mga desisyon na ikakasira natin. Nakakagawa ang iba, mga kasama natin sa buhay, mga mahal natin sa buhay, nakakagawa ng mga desisyon na ikakasira natin. Nauunawaan yun ng Diyos. Nauunawaan niya na ang mamatay ay mahirap. Not just physically, but also spiritually. Also socially. Yung mawalan ka ng best friend dahil may nangyaring nasira yung relationship ninyo sa isang dahilan. Nakikita ng Diyos yung pighati. Yung ramdam mo na paggising mo sa umaga, wala ka ng andun yung asawa mo, pero parang wala siya doon. Nakikita yun ng Diyos. Nakikita niya na hindi nag-work yung relationship mo before, kaya single ka ngayon at malungkot ka ngayon. Nakikita yun ng Diyos. Nakikita ng Diyos na yung trabaho mo ngayon, pinipilit mo na lang na pumasok, pero hindi ka talaga masaya at pinipilit mo na lang dahil kailangan mong bigyan ng pera ang inyong pamilya para makaraos sila. Nakikita yun ng Diyos. At may kamatayan doon. May namamatay sa ating pagkatao. But you see, here's the good news. Dumating si Kristo para magbigay sa atin ng bagong buhay. Now, alam naman natin yun. I would suspect 90 to 95% po sa inyong nagsisimba dito, hindi po ito first time ninyong pagsisimba. Narinig nyo na po ng paulit-ulit, muling nabuhay si Kristo. Tanong, paano yun makikita sa ating mga buhay? Paano papasok yung sinasabi niyang bagong buhay?
bago pumasok ang bagong buhay sa atin, anong dapat mangyari? Dumaan muna tayo sa krus. Walang ibang daan. Dalawa lang po ang daanan ng papunta sa St. Ben. Sa road na yan or sa road dito. Wala na pong ibang daan. Unless gusto niyo po mag-parachute. Pababa. Ang pagtanggap po sa bagong buhay na ipinangako ng Diyos, isa lang ang daan, ang krus. Now, sasabihin niyo, sabi ko nga, Father ang hirap talagang maging Kristiyano. Imagine mo, magsasakripisyo ka. Let's touch the gospel story that we've heard tonight. Yung best friend ni Jesus, namatay, may sakit, namatay. Sabi ng kanyang mga kapatid, Panginoon, kung dumating ka lang sana ng mas maaga, mapapagaling mo sana yung kapatid namin. Sabi ni Kristo, natutulog lang siya. Hindi siya patay. Ano ibig sabihin nun? Oo, na mabubuhay siya kinalaunan dahil naniniwala kami sa resurrection. Ano sabi ni Kristo sa kanya? Ako ang muling pagkabuhay. I am the resurrection and the life. Alam naman natin kung ano susunod, di ba? Bubuhayin ni Kristo si Lazarus. Now, ang tanong, may weird na nangyari. Sabi niya, saan siya inilibing? Tapos pumunta si Kristo doon. At anong ginawa ni Kristo sa mga nakinig? Sagot. Nung nasa harap na siya ng libingan, anong ginawa ni Kristo? Umiyak. Jesus wept. In English translation of the Bible, that's the shortest verse. Jesus wept. Period. 2 words lang ang sentence na yon. Para masagot nyo sa Bible trivia, baka lumabas. English translation lang ha. Kasi hindi pa rin yan yung shortest sa Greek. Anyway. Bakit siya kailangang umiyak? Ang weird ng kwento. Do you not find it weird? Bubuhayin niya in few minutes or hours time, tapos iiyak siya. Para saan yun? For the show? Para saan yung pag-iyak ni Kristo? Dahil naramdaman niya yung pighati na nararamdaman natin. Dahil dapat nating alalahanin, tao siya. Tao rin siya. At gusto niyang malaman natin na sa bawat paghati natin, nauunawaan niya dahil sumasabay siya sa atin. Kaya umiyak si Kristo. Pero pagkatapos ng pag-iyak, tinupad ni Kristo ang kanyang pangako na pagbibigay ng buhay sa kanyang kaibigan. At kaya ano ginawa ni Kristo? Tinawag niya si Lazarus. Lazarus, come out! Siguro kay Lazarus lang yun mangyayari, hindi yung sa atin. Kasi buhay tayo Paki-check nung katabi mo kasi baka hindi na yan buhay. Buhay pa ba? Okay. Salamat sa Diyos. Wala tayong paaalisin, palalabasin. And yet, very interestingly, alam naman natin na pagkatapos mabuhay muli ni Lazarus, anong mangyayari sa kanya? In years' time,
Mabubuhay ulit? Hindi. Mamamatay ulit. So, that moment is only a demonstration of the power of God. Kasi mamamatay rin naman ulit si Lazarus. Na katulad ng narinig natin sa ikalawang pagbasa, na kahit mamatay tayo, may buhay tayo. May bagong buhay tayong ibinibigay ng Diyos. Kailan nagsimula yun? Nung binyagan po tayo. Nung natanggap na natin yung pagbibinyag, may bahagi na ng pagkatao natin na binubuhay na muli ni Kristo. So yung katawan natin ngayon, nag-aagaw pala ang kamatayan at muling pagkabuhay. May nabubuhay na sa'yo. May muli nang nabubuhay sa'yo. That is the promise of God. Hindi pwede tayong magsimba at wala pa ring nababago sa ating buhay. Bakit? Dahil ibinigay na ng Diyos dahan-dahan yung bagong buhay na yon. Father, bakit hindi niya binuo? Good luck. Kasi kung buo niya nang ibibigay, hindi ka na namin makikita dito. I want that to be obvious. And so God is doing this slowly, bringing that new life in us. So bakit malungkot? Bakit sinasabi natin na ang nananalo sa buhay natin ay yung kamatayan lang? Wala na talaga, Father, wala na talaga itong pag-asa. Mula pa nung bata ako, talagang isinumpa na siguro itong pamilya namin. Talagang dito na kami mamamatay sa kahirapan na to, sa kalungkutan na to, sa problema na to. Ang dami nating mga reklamo. And yet, anong tugon ni Kristo? Umiiyak siya. Sabi ba ni Kristo, buti nga? Hindi. Sa mga pinagdaraanan natin, umiiyak si Kristo dahil nakikita niya na nahihirapan tayo. At yung kahirapan natin na pinagdaraanan natin, kasalanan niya ng iba sa sistema na ipinanganak tayo sa isang lupain na mahirap. Hindi natin entirely kasalanan. Kaya nalulungkot siya na ipinanganak tayong mga Pilipino at sa 2026, wala pa rin nakukulong sa korupsyon na yan. Umiiyak si Kristo na nalulungkot ka, na natatakot ka, na nangangamba ka sa future mo. Umiiyak si Kristo. And yet, kahit na ganun man ang nangyari sa buhay natin ngayon, may nangyayari pa rin. Pumapasok ang Espiritu Santo na nagdadala ng bagong buhay at sinasabi niya, Carlo, get out. Steve, bumangon ka. Joshua, stand up. Alice, get out. Christine, stand up. Bigay ko ng pangalan. Stand up. Get out. Dahil may natatanggap ka ng bagong buhay. Bawat araw, binabago ka na ng Diyos. So hindi na nakatali yung buhay natin sa kamatayan. Na kahit na may pinagdaraanan tayong kahirapan ngayon, hindi tayo nag-iisa dahil umiiyak si Kristong kasama natin. At sa pag-iyak na yon, sinasabi din ni Kristo na binibigyan kita ng bagong buhay. Hindi nagtatapos ang ating buhay sa krus. Nagtatapos ang ating buhay sa muling pagkabuhay. Kaya lang kailangan tayong dumaan sa krus.
Habang nakabayubay si Kristo sa krus, kaya niyang gawin yon dahil Diyos rin siya. Yung mga mukha natin ang nakikita niya. At sinasabi niya, titiisin ko ito para kay Joanne. Titiisin ko ito para kay Dexter. Titiisin ko ito para kay Jo Marie. Titiisin ko ito para kay Beth. Dahil gusto ko siyang makasama sa kabuuan ng maibibigay ko na ang buong buhay ng langit. Naaalala tayo ng Diyos nung ibinayubay niya ang kanyang sarili sa krus. Kaya hindi po aksidente itong gabi na ito. Dahil gusto kang paalalahanan ni Kristo. Kapatid, anak, alam mo ba, ikaw ang inisip ko nung tinanggap ko ang paghihirap na ito. Kaya huwag kang matakot dahil tatalunin natin ang kamatayan. Sabay tayong aakyat papuntang langit. Amen.